Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So, pasensya na kayo, palagi natin sinasabi ang underrated. Mas maganda na po yung underrated kaysa sa overrated. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, mga samot-samong balita, no? Yung pong update po sa pagbomba dyan po sa Mindanao State University sa kanilang gymnasium nung nakaraang linggo, at ganun din po mga iba't ibang balita, no? At ganun din isasama natin yung update sa ating The Barkads TBJ Eat. Kasi may latest di ba? So bago po tayo magsimula, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all, at i-flex natin yan si Miss Carclea, si Munting Tinig. So ito po mga kababayan, unahin muna natin yung bagong update dyan po sa pagbomba sa Mindanao State University, doon po sa gymnasium nila kung saan ginaganap po yung misa. Mga salaula, no? Mga anak talaga ng demonyo tong mga to. Anong kadahilanan? Bakit kagagawa ng ganyang pagpapasabog? At ito pa po mga kababayan ng masakit, na inililing ito sa peace process na gustong mangyari ng gobyerno at itong National Democratic Front of the Philippines. No? Yung mga kulto ni Digong, mga Duterte Natics, mga DDS shits, kinokonekta yung pagsabog na yan. No, tingnan nyo, hindi mapagkakatiwalaan yung mga yan, no? Tapos magpipix talks kayo. Di kayo na, no? Bakit hindi kayo na lang ang pumalit sa gobyernong Marcos? No, sa bagay karapatan yung magbigay ng opinion, pero ang inyong sa mga opinion ay mali-mali, no? Mas marunong pa kayo sa intelligence report ng mga governing agency. Ang gagaling nyong magbigay ng naratibe, no? Kasi ayaw ng puon ninyong si Tamilmil ng peace talks. Ano gusto niya? Ano gusto niya? Patuloy ang bakbakan? Kaya ayaw niya ng peace talks kasi matatabunan yung kanyang NTF-ELCAC. Kung si Anyo nga pumapayag di ba? Vice chairman siya doon. Sino bang chairman ng NTF-ELCAC? Di sininong PBBM. Di ba? Kaya ikaw, Sara Tamilmil, maganda pa, mag-oposisyon ka na lang, gumaya ka na lang kay Lenlen. Sa bagay, meron ka namang BPSPG, di ba? Binigay sa iyo yan dahil hiniling mo, sobra kang spoiled bratanela ka Di po ba? Maging oposisyon na lang kayo ni Aimee para mas maganda at nagkaalaman. Di ba? Kontrahin nyo na lang ng kontrahin, parang sila Lenlen. Dilawan plus pink equals green. Yun po sila. Alam nyo na yan. So, unahin natin ito sa GMA News Online. One of the MSU bombing suspects arrested, says military. Kasi dalawa po yan. Ipinakita na nga po yung mga larawan nila. Huling-huli sila sa Ayan, no? At ang nag-claim po, no, na grupo ng pagpapasabog na ito ay ang ISIS. It's an international terrorist organization. So yung mga nagsasabi po na nagmamadali ang Pangulong magsabi na foreign terrorist yan, gunggong kayo. Mas malakas ba ang intelligence report ninyo kaysa sa intelligence report ng mga governing agency na ito? Di ba? Another naratibang mali ng mga DDS shits. Di ba? One of the suspects in the bombing attack at the Mindanao State University in Marawi City last Sunday has been arrested. According to AFP, Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, the suspect identified as Hapar Gamu Sultan, alias Jap N. Kurot, was arrested on Wednesday in Barangay Dulay proper in Marawi City. Sultan is allegedly one of the companions of a certain alias Omar, the man tagged as the one who brought an improvised explosive device to the Dimaporo Gymnasium inside the university. Ito bang university walang guard? Wala kayo yung ganun? O napakaluwag ng universidad sa security nito, no? Trinidad said that 2 motorcycles were recovered during the operation that netted Sultan, who is described as an accomplice in the bombing attack, no? So yung isa pa hinahanap pa rin. Tingnan nyo,
Napakabilis, di ba? O, ganyan ang intelligence. Okay. So next, at least meron na pong resulta, no? Mapapanagot. Kung maganda sana, gawin nyo na rin yung ginawa niya eh. Di ba? O yan ang gusto ni Tamilmil Sara Duterte, di ba? Yung ba? Ganon, ganon. O, di gawin ng ganyan. Di ba? O, ito. Magandang update ito mga kababayan. Yung mga masyadong mga choosy. Ha? Sabi ko sa inyo, iba't ibang news tayo. Napag-iiwanan tayo eh, no? Ito po, sa Abante. Tatangging tumanggap ng nakatuping 1K polymer bill o yung bagong 1,000 bill natin na merong agila daw o agila daw to ni Duterte. 10 taon makukulong. Yung tatanggi daw ng tumanggap nung nakatuping 1K, no, yung mga choosy, no, baka makulong kayo ng 10 taon. Ipinaalala ng Bangko Sentral na maaaring makulong ng hanggang 10 taon ang sinumang negosyante o operator ng mga establishmento na tatangging tumanggap ng nakatuping 1,000 polymer bill. Sa inilabas na advisory ng BSP, nilinaw nito na walang katotohanan na hindi na maaaring magamit ang 1,000 polymer bills kapag nakalukot at natupi na ito. Sabi ko na nga ba, itong mga misinformation or disinformation, nagkakaroon po yan ng chilling effect. Di ba? O yan. May nagsabi lang na, oy, nakatupi, bawal itupi. Bakit hindi kayo pumunta doon sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas at doon nyo malaman, no, basahin ninyo ano ang dapat hindi gawin sa pera natin. Yung mga don'ts. O baka makita nyo rin doon yung do's, no? Dito baka may nagsabi lang, nakatupi, bawal yan eh. O, nanggaling ba yan sa BSP? Yan ba yung kanilang circular na bawal itupi ang 1,000 peso bill na polymer? O, ayan, sila na po nagpapalabas, o. Baka makulong ang mga negosyante o operator na ayaw tumanggap ng 1K polymer bills na nakatupi. Ayon kay Bank Officer Nenet Malabrigo ng Currency Policy and Integrity Department ng BSP, may katapat na parusa ng hanggang 10 taon pagkakakulong ang sinumang negosyante o business operator na hindi tatanggap na nakatiklop na polymer bill. Fake news po yun. O yan, hindi totoo na hindi magagamit ang bagong 1,000 polymer bill kapag nakatupi. Ayan, kulang naman tong report nito. Kasabay nito, hinikayat ni Malabrigo ang publiko na isumbong sa kanilang opisina ang mga negosyanteng tatangging tumanggap ng nakatuping pera. O dapat lang. Tama po yan, no? O next. So, tandaan niyo ha, mga negosyante at operator, kung nagbabayad yung ng nakatuping 1K polymer bill, tanggapin nyo, basta hindi punit, hindi gupit-gupit. Di ba? O ito, another news dito sa Abante. Tambay sa Pinas, nabawasan. Wow, swerte. Wala na yung mga counting posts around. Di ba, mga ang kurso ay CPA. Counting posts around. Ayan, tambay sa Pinas na bawasan. Nakapagtala ng 4.2% unemployment rate ang Philippine Statistics Authorities para sa buwan ng Oktubre noong taong 2023 na pinakamababang naitala sa halos 2 dekada. Oh, wow! Ito ay mas mababa sa 4.5% na naitala noong Oktubre 2022 at ang pinakamababang rate mula noong Abril 2005. O, ayan, o, di ba? So, effect pala si Ninong PBBM, no? Kasi sa mga Duterte, si Duterte lang ang sakala mo. Ayan, o, ano ngayon, o, 2022, October, 4.5%. 2023, October, 4.2%. So, mas dumami ang mga tambay na nagkatrabaho. Ayun lang yan. Hindi po ba? So, nabawasan ang tambay. Ayun, wala na yung mga manggugulo sa kalye. Wala na yung mga pal. O, di ba? O, ito ang nakakatuwa mga kababayan. Na, it is never too late. Ayan ang ano dyan. Walang edad, no? Hindi panuntunan ng edad. Sabi nga nila, age is just a number. Tama naman. O, anong magandang balita? 62 anyos na ginang pumasa sa bar exam. Diba?
Oh, tinan mo ha, tinan yung larawan ni Lola. Lola, congratulations Lola. Lola, sabi ko sa inyo eh, walang limit. Hanggat kaya, ayos yan. Oh, congratulations po Lola ha. Oh, ito po, sino po siya? Napaiyak sa labis na tuwa ang isang 62 anyos na ginang nang makita niya ang kanyang pangalan sa hanay ng mahigit na 3,000 na pumasa sa 2023 bar exams noong Martes. Congratulations. Dun, dun. Inuman na, Lola. Siya si Rosula Kalakala na naniniwalang hindi pa uli ang lahat para matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang abogada. Congratulations, o Lola. Ito yung sabi ng datit. Pahingi ng pangtoma. Kabilin-bilinan ng Lola. Wag uminom ng serbesa. Pero ngayon si Lola'y nakapasa na. Inuman na. Di ba Lola? Ay nako. Congratulations ulit Lola. Ayon kay Kalakala, 58 anyos siya nung unang pumasok sa law school. O, tignan nyo yan. Sabi ko sa inyo eh, walang edad. 58 years old siya. Ha? Nung pumasok sa law school at nitong Hulyo lang siya gumraduate. Ay, ang galing ni Lola. Bless you, Lola. God bless you. Inuman na, Lola. Palityon ka naman. O, ito yung mga Lola. Ito sabi ni Lola. I finished law school for only 4 years. Wala akong failing grade. Ang galing mo, Lola. Bilib ako sa talino mo. Good job. Gayon man, inamin niya na hindi niya talaga inaasahang makakapasa sa unang take dahil nga bagong graduate lang siya at wala siyang formal review. O, tignan nyo yan. Yan ang determination. Yan ang matalino. Hindi siguro siya nag-gadget. Di ba? Dinaig pa ni Lola yung mga 15 years old na nag-take ng PISA assessment. Tingnan nyo yan, kabataan oh. Ay baka naman gawin yung role model si Lola. Sige, saka na lang ako mag-aaral pag mga nasa 50 anyos na ako. For now, i-enjoyin ko ang aking kabataan. Yung mga magi-gamer muna ako. Oh, bababad muna ako sa mga teleserye ni Cardo. Nunood ako ng The Barkads. Wag dun sa Petrang Kabayo. Pero si Lola ang galing oh. Isang proud na working student si Kalakala at empleyado ng local government unit ng Jones Isabela. Ay, Ilocano. Bright talaga, bright. Ibinahagi rin niya na iginapang ng 2 anak niyang mga titulado palang anak. Di titulado rin si Lola. Congratulations. Ang CPA, yung mga anak niya, hindi po yung counting post around na, certified public accountant ang kanyang pag-aaral para makapagtapos sa law school. Oy, commendable po yung mga anak nyo, Lola. Iginapang po kayo. Oh my God! I'm 62 years old passing the bar exam. Imagine that! Alalaga naman, Lola, ha? English na English. O sa Tagalog, oh Diyos ko, ako ay sa 62 anyos na at pumasa ng bar exam, hindi ko mawari. O yun. Di ba? O yan ha. Bumaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang nakakaantig na kwento ng bagong abogado dahil pinatunayan ito na hindi hadlang ang edad upang maabot ang pangarap. Correct. Kaya kayong mga kabataan, Lola, role model ka na ng mga kabataan ngayon. O ginang Kalakala, pasensya na po, ha? Attorney Kalakala, pasensya na po kung tinatawag ko kayong Lola. Kung na-open po kayo, ako po ay nagpapaumanhin. Attorney Kalakala, ikaw ay isang ehemplo at gagawin kang role model ng mga kabataan. There is never too late in anything. If you have the resolve, you have the ambition, hanggat kaya ng katawan mo at ng utak mo, no? O sa English, if you are able body, can take it. There is no time frame. It is never too late for everything. Yun nga lang, wag yun namang sayangin yung younger years ninyo. It's much better to be successful in your younger years than in your latter years. Pero si Lola,
Ay, si Lola. Sorry po, no? Sorry po. Attorney Kalakala, baka i-demanda mo naman ako dito. Attorney Kalakala, pasensya na po kung nasasabi ko pong Lola, no? Out of respect na lang po. You will be a good example and role model. Pero sa mga kabataan, wag yun naman nang sabihin na it's never too late. It's better to start in your middle 20s, no? Tapos pagdating nyo sa mga latter years nyo na, you can enjoy the fruit of your hard labor. Hindi yung hard labor nyo na, huy, Roblox, uy, X5, PS5, ganon. X5, mali, no? Xbox. Talagang walang alam sa mga ganon, no? Pero, attorney, Kalakala, no? Congratulations, den, attorney ka na. Congratulations po, attorney. Mabuhay ka, isang halimbawa ka na walang time limit ang anumang bagay sa mundo as long as na ikaw ay able body. Pagpalain ka nawa ng may kapal, no? Move on! Ayan na po, no? Eto, pasok na po tayo dito sa aking Dabarkads. Leben lang. Yung po sa kakasabi po ni Ellen ng Leben lang, ipinaglaban po ni Tito Vic and Joey ang kanilang karapatan na yung titulong It Bulaga ay mapasa kanila. Which is, alam naman natin, ako po, Dabarkads po talaga ako. Hindi ako nanonood nung kay Petrang Caballo, no? Ayaw ko po doon. Dito po ako sa mga oldies. Ito po yung nakagisnan ko eh. Student canteen, napapanood ko pa yung mga yan hanggang sa mag-It Bulaga sila kung saan sila mapunta eh. No? Ito po talaga, hindi ko naman po ito aariin pero ako po ay Dabarkads, no? Ano po sabi dito, naglabas ng desisyon ang Patent Office sa ating bansa. Ano sabi? Inquirer. TBJ, rightful owner of It Bulaga trademark, says IPO. O kayo po, magdi-disagree ba kayo dito? Na dapat talaga ang It Bulaga ay mapunta sa TBJ? Sa aking pong opinion, nararapat lamang. Di po ba? Dahil na rin po sa mismong testimonya nito, si Tito Vic and Joey, lalo na si Joey, talagang inamin niya, ikinwento niya paano niya na-formulate yung It Bulaga. Yung kabila, hindi nga nila alam paano yan na-formulate eh. O, di po ba? O, yan na lang po, hindi na natin babasahin to kasi alam nyo na ito. Na idinismiss po ng IPO yung trademark registration ng tape, yung television and production exponent, at mukhang ibabalik po ito sa TBJ. Ha? Ayan. Now, marami nagtatanong, bakit hindi pa rin ginagamit nila Tito Vic and Joey o yung It Bulaga? No? Siguro out of respect muna. Sa akin pong opinion na talagang inaantay nila yung final na desisyon na talagang sila na ang may-ari niyan, no? Kasi sabi nitong yung nandoon sa kabila, yung Pauli Contis, na kung ano-anong pinagsasabi, masyadong matabil eh. Kala mo siya ang spokesperson. Baka siya ang spokesperson nitong tape na hindi pa daw panal, wala pang ganto-ganto. O, ayan. Ito po sabi sa Abante TNT. Tape, tuloy pa rin sa paggamit ng It Bulaga. O, tingnan nyo, no? Talagang minimilk nila yung word na It Bulaga. Di ba sabi nga ni Tito Soto, ni-register nila for merchandising. Ano yung merchandising? Yung mga ganito. O whatever, yung ganito. Merchandise. Pagkakakitaan. Na blindsided nga po sila. Di po ba? Kahit kansilado na ang kanilang trademark registration para sa title na It Bulaga, patuloy pa rin daw itong gagamitin ng tape para sa kanilang noontime show. Ito'y habang hinihintay umano nila ang final decision mula sa IPO dahil iaapila, bubulol naman ako, ang issue. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, legal counsel ng tape, nirirespeto nila ang batas kaya susunod ito sa procedure. Mayroon aniyang 15 araw ang tape para umapila. Di ba? Kung nire-respeto nyo naman pala, sabi na nung IPO ginank nga yung inyong trademark request bakit? Out of respect. Sa inyo na mismo nagsimula, out of respect. O ngayon, meron pong patutsada si Idol Joey, no? Doon tungkol diyan sa respect. Peke naman sabi niya doon sa di ba? Makita niyo yung post ni Idol Joey diyan.
mga kababayan, di ba? O, kung may respeto pala kayo, bakit hindi nyo na lang itigil yan muna hanggang magkaroon ng desisyon, yung pinal? Hindi, you are still milking it. Di po ba? Tama, mali. Ha? O, eto, mga kababayan, another news na naman dyan sa TVJ and Tape. Abante. TVJ, Tape, tapatan ng Itbulaga. O yan. Pero sa totoo lang mga kababayan, sino talaga ang dapat gumamit nitong Itbulaga nito? Di po ba? Natunghayan ng mga manunood nitong Merkules ang banggaan ng Itbulaga sa magkaribal na istasyong TV5 at GMA7. Sa programang It ni Tito Vic and Joey at TV5, ginamit na nila ang pamosong jingle ng Itbulaga. Yes! Mula Apari hanggang Hulo. Ayan ang nakaka-miss na kanta nila. Dapat talaga sa kanila yan. Ang gumawa ng jingle na yan, sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong, si Vic Soto. Tapos ginagamit nila. Grabe Nauna nang sinabi ni Vic Soto sa press conference na gagamitin nila ang jingle dahil mahirap nga namang kantahin ito sa kabilang programa dahil sa linyang sina Tito, Vic at Joey. Di ba? Huling-huli. Di ba? Paano mo gagamitin yun? May reference dito sa TVJ. Idol, the Barkads. Nananawagang pantatlo sa tape na respetuhin na lamang ang desisyon ng IPO Philippines at huwag nang iapilang desisyon dahil maaring umabot pa ito sa Court of Appeals hanggang Supreme Court. Tama naman. Kung may respeto kayo, no? Kumbaga, respect. Di ba? Kaso wala yata ito po. Last na article sa Abante ulit. No? Latest po ito, December 7. TVJ, gagamitin Itbulaga sa Enero. Tape, olats sa trademark apila. Olats daw sa trademark appeal ang tape, sabi dito ng Abante. Muling nakatanggap ng pagkatalo ang television and production exponent o yung tape ng mga halushosak nilang laban kina Tito Vic at Joey sa pagmamay-ari ng trademark ng Itbulaga matapos mabasura ang inihain nilang apila sa nasabing usapin. Nitong nagdaang araw ay ikinansala ng IPO Philippines ang trademark ng tape sa Itbulaga matapos katigan ng petisyon ng TVJ. Nitong Miyerkules, December 6, napasakamay ng Abante ang kopya ng desisyon ng IPO Philippines na nagbabasura naman sa apila ng Tape Incorporation. Binabasa ko lang po ha, galing po ito sa Abante, sinasabi nila. Meron daw silang kopya ng desisyon ng IPO Philippines na nagbabasura naman sa apila ng Tape sa inihaing trademark application ni Joey De Leon noong Agosto 2023. Ito'y dahil sa late naghain ng opposition ng tape noong October 2, 4 na araw matapos mapaso. Wala. Ang 30 araw na palugid sa paghahain ng oposisyon. Ang Itbulaga trademark ay inihain ni De Leon sa IPO Philippines sa ilalim ng application number 423- na published for opposition noong August 29, 2023. Isang erratum naman ang napublish noong September 1 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na sinasaad sa erratum na this republication does not extend the opposition period. Paso ang kanilang apila. Naghain ng apila ang tape noong October 26 dahil sa ginawang pagbasura ng IPO Philippines sa hinaing posisyon ng kumpanya noong October 12. Dahil late na silang maghain ng opposition. Ayun, patay. Quote, whereas premises considered, the instant appeal is hereby dismissed. Accordingly, Order CF number 23-11063 dated October 12 is hereby affirmed, finding no cogent reason to reverse the same. Wala. Ayon kay dating Senate President Vicente Tito Soto III, dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPO Philippines, kami na nakaregister sa trademark for SEC 41 Entertainment Services. Nang tanungin ng Abante kung gagamitan na nilang Itbulaga sa kanilang programa sa TV5, sinabi ni Soto na posibleng sa Enero na upang magkaroon ng bonggang presentation. Oh yeah! The Barkads, leben leng. Very soon. Pero inaayos namin new recording and logo by January 1st. Yan. Tama. Good job po. No? Ako po, masaya po ako dyan kasi alam nyo naman, dabarkads ako. Kahit ano pang sabihin nyo, sabihin nyo nakikisakay lang ako dito. Hindi po.
Gabi-gabi po, pinanonood namin yan sa YouTube. Pasensya na kayo. No? All this but goodies. You can never beat the original. Ngayon, kung merong decency, no, at respect, itong tape, mag-isip na kayo ng bago nyong title. Nahihiya na kayo, na-milk out nyo na masyado yung itbulaga namin. No? Tama na, sobra na. No? Mag-move on kayo. Humanap kayo ng bago nyong pangalan, yung talagang masasabi nyong inyong-inyo. Ayan, pasensya naman po, no? O, mga Dabarkads, 11 lang. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.